Whether mabuti o hindi ka mabuting tao, meron at meron talagang isang pangyayari sa buhay mo na magbabago ng lahat. Minsan, mabuting pangyayari yon para sa mabuting pagbabago. Minsan naman, masamang pangyayari para sa mabuting pagbabago. Minsan din masamang pangyayari para sa masamang pagbabago. Ikaw, ano nga bang nakapagpabago sa'yo? Isa ba itong masamang pangyayari o isang mabuti? At ang pagbabago mo, nagbago ka ba sa ikabubuti o nagbago ka sa ikakasama ng iyong buhay? Isang magandang araw sa inyong lahat, and I know that you are now excited to listen to our story. Wow, English! Kaya eto na po, wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagbabago na nakakabuti sa atin. Meron din namang mga pagbabago na nakakasama. Ikaw na lang ang tatansya kung ano nga ba ang magiging epekto ng isang pangyayari sa buhay mo. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Leandro. At sa unang tingin ay mukha po akong matinong tao. Malinis manamit, maayos magsalita at magalang sa mga nakatatanda. Pero kung may isang taong pinakaayaw kong tignan ng diretso sa salamin, yun ay ang sarili ko. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong linis mo sa katawan mo, may bahid ka pa ring hindi mo maalis-alis? Ganun ang buhay ko, Mama Mia. At alam kong ako mismo ang may gawa noon. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat. O baka alam ko pero ayaw ko lang aminin. Dahil minsan mas madali ang magpanggap na biktima kesa akuin yung pagiging salarin. Pero eto na nga, kung bakit ko isinasalaysay ang kabuuang kwentong ito, ay dahil sa kasalanang buhay pa rin sa loob ko hanggang ngayon. Ang kasalanang hindi ko inakalang magiging dahilan para magbago ang buo kong pagkatao. Nagsimula ang lahat noong isang gabi na akala ko'y katulad lang ng iba. Trabaho, pagod, uwi, kain at tulog. Paulit-ulit lang po ang senaryo ng buhay ko. Isang ikot lang ng buhay na parang wala na namang patutunguhan. Pero noong gabing yun, nagdesisyon na kong lumiko sa isang daang hindi ko dapat nilikuan. Isang simpleng pagpili na magdadala pala sa akin sa pinakamadilim na parte ng pagkatao ko. Nag-overtime ako noon sa trabaho, Mama Mia. Accounting assistant ako sa isang maliit na kumpanya sa Maynila. Walang masyadong drama ang trabaho ko. Puro numero, resibo, spreadsheet, at paulit-ulit na pag-check kung may kulang ba o mali sa mga papeles. Pero kahit ganun kasimple, nakaka-drain. Minsan pakiramdam ko nalulunod ako pero hindi ko alam kung saan ako hahawak. Paglabas ko ng opisina, 9:09 na ng gabi. Malagkit ang simoy ng hangin. Amoy usok at pawis ang paligid. At parang punong-puno ng problema ang bawat taong nakakasalubong ko. Ang totoo, Mama Mia, may dala-dala rin akong ganon. Hindi ko nga lang ipinapakita. Pagdating ko sa sakayan ng jeep, halos wala na pong pasahero. May 2 lalaki sa dulo, tulog at nakasandal sa bakal na divider. May isang babaeng nakaputing blouse na may hawak na Tupperware. Marahil ay galing sa trabaho. Ako naman ay pumwesto sa gitnang bahagi nila. Tahimik, walang maingay, walang kahit na anong kakaiba. Hanggang sa maramdaman ko ang marahang pagtunog ng aking cellphone.
Pagtingin ko, pangalan ni Sandra ang nakasulat na numero. Ang babaeng pinakamali sa buhay ko at alam kong ako rin ang mali sa kanya. Daan ka muna dito, kailangan kita. Isang simpleng mensahe, pero sapat na para magulo ang utak ko. Si Sandra ay ang babaeng ilang beses ko nang sinubukang iwasan, kalimutan at takasan. Pero palagi ko ring binabalik-balikan. Hindi siya asawa ko. Hindi ko rin talaga siya matatawag na naging akin. Pero siya ang naging kasalanan ko, Mama Mia. Isang kasalanan na paulit-ulit kong pinipili kahit mali. Pagdating ko sa lugar niya, isang maliit at madilim na apartment sa may Mandaluyong, kumabog ang dibdib ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Nakatayo siya roon. Naka-oversized na t-shirt, magulo ang buhok, mapupungay ang mga mata. Parang galing sa ilang oras na pag-iyak o pagod o kung anuman na ayaw kong isipin. Pasok, mahinahon niyang sabi. Hindi ko na dapat ginawa yon. Hindi ko na dapat itinuloy. Pero tulad ng dati, pumasok pa rin ako, Mama Mia. At doon nagsimula ang kasalanan na tinalian ang leeg ko ng panghabang buhay ng tanikala. Sa loob ng apartment niya, amoy sabon, kape, at kung anong bagay na pamilyar. Isang halong aliw at panganib. Leo, halos pabulong siyang nagsabi habang nakatingin sa akin. Kailangan kita ngayon. At sa kung anong dahilan, hindi ako tumanggi. Hindi ko siya tinanggihan kahit kailan. Alam kong mali. May asawa ako. May anak. May tahanang dapat ay inuuwian. May responsibilidad akong hindi ko dapat tinalikuran. Pero sa gabing yun, Mama Mia, pinili kong maging duwag. Pinili kong maging makasarili. Pinili kong maging makasalanan. At doon nga nagsimula ang lahat. At ang hindi ko alam noon ay ang kasalanang ito ay paulit-ulit kong pinipili ay siya rin palang magiging dahilan para mabago ang buhay ko sa paraang hindi ko inaakalang posible. Habang nakatayo ako sa loob ng apartment ni Sandra, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Hindi iyon tahimik na nakakakalma, kundi yung uri ng katahimikan na parang bumubulong ng mali, ng kasalanan at ng kapahamakan. Pero kahit ganon, hindi ako umalis. Hindi ko alam kung bakit napakahina ako noon. O baka alam ko naman talaga. Dahil hinayaan kong manatiling gutom ang parte ng buhay ko na hindi ko dapat ginugutom. At si Sandra ang pumuno noon, Mama Mia. Siya ang bumusog sa kagutuman kong yun. Kahit mali, kahit masama, kahit may masasaktan. Leo, mahinang sabi niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Pwede ka bang umupo dito kahit sandali lang? Hindi ko kasi kayang mag-isa ngayon. Umupo ako, hindi ko alam kung bakit parang natural na ako sa kwarto niyang yun. Parang bahay na pamilyar. Kahit hindi naman dapat. Parang kanlungan pero isang kanlungang apoy ang sahig. Napatingin ako sa mukha niya. Mapungay ang kanyang mga mata at namumugto ang mga ito. Mukhang ilang oras na siyang hindi natutulog. Ano bang nangyari? Tanong ko. Si Mama? Humigpit ang hawak niya sa kumot. Inatake siya ulit. Nasa ospital. Napayuko ako. Bakit hindi ka tumawag kaagad?
At saka bakit ka nandito? Dapat nasa ospital ka ngayon. Wala akong pamasahe para bumalik. Mabilis niyang sagot. At ayoko ring nandun ako mag-isa. May kirot sa dibdib ko. Kilala ko si Sandra, Mama Mia. Matapang yan. Palaban. Hindi nagpapatalo kahit kanino. Pero sa harap ko, parang laging may lamat na hindi niya kayang itago. At ano naman ang magagawa ko dito? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumingin siya sa akin. Diretsyo, tapat at malungkot. Ikaw ang nagpapakalma sa akin. At dun ako natalo, Mama Mia. Hindi ko siya mahal. Hindi rin niya ako mahal, pero may kung anong koneksyon na mali sa amin pero malakas. Isang uri ng pagkapit na parang adiksyon. Alam mo yung sisira sa'yo, pero hinahanap-hanap mo pa rin. Hinawakan niya ang kamay ko nung unay marahan, tapos naging mahigpit. Parang takot siyang mawala ako. Wala akong ibang matatakbuhan, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing sinasabi niya yon, umiikot ang mundo ko, Mama Mia. Pakiramdam ko importante ako. Kailangan ako. Nasa lugar ako na hindi lamang ako provider, hindi lamang ama, hindi lamang asawa, kundi isang taong pinipili. At dun ako naging mahina. Kinuha niya ang mukha ko gamit ang dalawang kamay para tignan ako ng mata sa mata. Leo, manatili ka muna. At sa puntong yun, wala akong nasabi. Wala rin akong ibang nagawa kundi ang tumango. At doon nagsimula ang kasalanang hindi ko na napigilan. Hindi ko na po babalikan ang lahat ng detalye ng gabing yon. Hindi dahil nakakahiya, kundi dahil hindi naman yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang namili ako. Pinili ko siya. Pinili ko ang mali. Pinili kong itali ang sarili ko sa isang bagay na alam kong sisira lang sa buhay ko. Pagkatapos noon ay nakahiga si Sandra sa dibdib ko, tahimik at payapa. Parang wala kaming tinatagong kasalanan. Pero ako, gising na gising ako noon. Lutang. Kinakain ng konsensya ko pero hindi naman ako kumikilos para makaalis doon. Leo, alam kong mali ito pero salamat. Bulong niya. Sa ano? Sa pagliligtas mo sa akin ngayong gabi. Napapikit ako, Mama Mia. Gusto kong sabihin na hindi ako bayani. Gusto kong sabihin na ako ang salot, pero wala. Nanatili pa rin akong duwag. At noon, Mama Mia, naisip ko, kapag ang isang tao ay hinayaan niya ang sarili niyang gumawa ng mali, mas bibilis siyang bumagsak kesa sa umangat. Pero hindi ko alam noon na ang pagbagsak kong yun ang magiging susi sa pinakamalaking pagbabago ng buhay ko. Hindi ko alam na may mangyayaring mas malala, mas mabigat, mas makakasakit. Isang bagay na magpapabago ng tingin ko sa aking sarili. Isang bagay na dudurog sa akin. Isang bagay na tutulak sa akin para baguhin ang buong buhay ko. At magsisimula iyon, hindi sa pagtataksil, kundi sa isang trahedyang hindi ko nakitang pwedeng maganap. Kinabukasan, nagising ako sa halimuyak ng kape. Hindi sa bahay namin, kundi sa apartment ni Sandra. Nanmigas ang sikmura ko nung mag-sink in sa utak ko kung anong nangyari sa amin kagabi. Mabilis akong bumangon pero nandun na siya. Nakaupo sa maliit na mesa, nakayakap sa mug na parang yun lang ang tanging nagbibigay init sa kanya. Gising ka na pala, sabi niya nang hindi lumilingon. Nakatayo ako roon, parang multo na nahuling buhay. Hindi ko alam kung lalapit ba ako, lalabas,
o magpapanggap na wala kaming ginawang mali kagabi. Anong oras na? Tanong ko. 7:00. Hindi ka pa nakakapasok sa trabaho? Umiling ako. Hindi pa ako papasok. Kailangan ko na munang umuwi. Mag-aalala si Bea. Ang asawa ko, Mama Mia. Ngumiti siya, isang mahinang ngiti na hindi tumatama sa kanyang mga mata. Sige, naiintindihan ko. Sabi niya, pero ramdam ko sa kanyang boses na ayaw pa niyang umalis ako. Kinuha ko ang bag ko. Text mo ko pag nasa ospital ka na. Magpapadala ako ng konti para, sabi ko. Leo, putol niya sa aking sinasabi. Lumingon ako sa kanya. Salamat ulit. Kahit bawal, kahit mali, pinili mo pa ring makasama ako kaya salamat. Bumigat lalo ang dibdib ko. Isang simpleng salamat pero para bang sampal sa akin ng katotohanan. Kasi kahit anong sugarcoat namin sa nangyari, kasalanan pa rin yun. Umuwi ako nang hindi pantay ang lakad. Hindi naman literal pero pakiramdam ko hindi pantay ang mundo ko. Paikot, mabigat, madungis. Para akong may nakasabit na bato sa dibdib. Pagdating ko sa bahay, tahimik na ang paligid. Pakiramdam ko abnormal ang katahimikan na yon. Parang may nagbabadyang bagyo. Maraan kong pinihit ang doorknob at halos nanlamig ako sa nakita ko. Nasa sala ang asawa ko, si Bea. Nakaupo siya, Mama Mia. Nakatalukbong sa kumot at hawak-hawak ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay ko. Han? Gising ka na? Maaga pa. Tumawag ang ospital. Para akong binuhusan ng yelo sa sagot niyang yun. Ha? Bakit? Dahan-dahang pumaling ang ulo niya sa akin. Ang mga mata niya punong-puno ng pagod at takot. Si Lucas. Binanggit niya ang pangalan namin. Humigpit ang lalamunan ko. Anong nangyari kay Lucas? Inatake siya kagabi. Hindi ka matawagan. Paulit-ulit ka naming tinatawagan. Sabi niya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero hindi mo naman sinagot kahit isa sa mga tawag namin, Leandro. Para akong hindi makahinga noon. Nalaglag ang bag ko sa sahig, Mama Mia. Nasa ICU ngayon ang anak natin. Hinahanap ka ng anak mo buong gabi. At dun ako tuluyang gumuho. Hindi ko man lang narinig ang sariling paghinga ko noon. Parang binagsakan ako ng mundo. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na iniisip si Bea. Hindi ko na inisip na galing lang ako sa kasalanan. Ang nasa utak ko lang noon ay ang anak ko. Nasa ICU at hinahanap ako pero wala ako doon. Dahil nasaan ako? Nasa ibang babae. Nasa maling bahay. Sa kasalanang mas pinili kong unahin kesa sa pamilya ko. Pagdating ko sa ospital, halos hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Tumakbo ako sa hallway, hinanap ang ICU. At nang makita ko ang mga salitang Intensive Care Unit Pediatric Wing, para akong sinaksak ng paulit-ulit. Pumasok ako at doon ko nakita si Lucas. Ang anak kong 6 na taong gulang. Nasa kama. May tubo sa ilong. May mga sticker na nakadikit sa dibdib at ang mukha niya ay maputla na para bang papel. Dumikit ang kamay ko sa bibig ko. Hindi ko mapigilang mapahikbi. Lucas, bulong ko. Halos hindi ko na mailabas ang boses ko noon.
Hindi siya sumasagot, hindi rin siya gumagalaw pero naroon siya. Siya ang unang rason kung bakit ako nagtatrabaho, kung bakit ako lumalaban, kung bakit ako nabubuhay. Pero kagabi, iniwanan ko siya. Iniwan ko sila ng mama niya. Para saan? Para sa maling sandaling akala ko ay kailangan ko. Para sa panandaliang kasiyahang wala namang saysay. Para sa kasalanang pinili ko. Habang nakaupo ako sa tabi niya, naramdaman ko ang kamay ni Bea sa balikat ko. Hindi ko alam kung kailan siya nakasunod sa akin, Mama Mia. Hindi ko rin alam kung galit siya o pagod o pareho ang kanyang damdamin. Pero ang sigurado ako, hindi ako karapat-dapat mahalin ng kahit na sinong nandito. Hindi ni Bea, hindi ni Lucas, at hindi rin yata kahit ng sarili ko. At doon nagsimula ang unang pagbabayad ko ng aking kasalanan. Hindi pa man nagsisimula ang unos, pero ramdam ko na ang latigo ng kapalaran. Ang kasalanan ko mismo ang tumama sa anak ko. Hindi dahil nagkasakit siya ng dahil sa akin, pero dahil wala ako nung inaatake siya. Hindi ako naging ama, hindi ako naging asawa, hindi ako naging tao. At ang katotohanan yun ang araw na yun na ang magiging mitya ng isang pagbabago na hindi ko inaakalang kakayanin ko. Isang pagbabago na magsisimula sa pagharap sa pinakamasakit na katotohanan. Ako ang may sala. At wala akong kahit na anong palusot doon. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo sa tabi ng kama ni Lucas. Basta ang alam ko lang, bawat segundo, parang kutsilyong hinihiwa ang puso ko ng dahan-dahan. Hindi gumagalaw ang kamay niya, hindi bumubuka ang mga mata niya. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya yata alam na nandito na ako ngayon. Pero alam ko na kagabi, nung kailangan na kailangan niya ako, ay wala ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang katotohanan na yon. Lumapit ang doktor makalipas ang ilang minuto at tinawag niya ako. Tumayo ako, parang may spring ang mga tuhod ko na automatic akong nakatayo. Dok, kumusta na po ang anak ko? Nagbukas siya ng chart. Tiningnan si Lucas tapos ako. Tapos bumuntong hininga muna siya ng malalim bago nagsalita, Mama Mia. Critical, pero medyo stable na. Hindi kami nagkulang ng ginawa, pero napasinghot ako. Pero ano, Dok? Kailangan natin siyang maobserbahan ng mas maaga. Matagal siyang naghirap bago siya nadala rito. Parang may pumunit sa dibdib ko, Mama Mia. Tumagos iyon. Si Bea nasa likod ko, humawak lang sa braso ko. Mahina. Parang siya man ay naghihintay kung kailan ako magigiba. Ganun po ba kalala? Halos pabulong kong tanong sa doktor. Tinuluyan ng doktor ang sakit na kinatatakutan kong marinig. Kung may isa pang atake na hindi naagapan, maaaring hindi na kayanin ng kanyang murang katawan. At dun ako nalugmok. Literal. Nakasandal ako sa pader habang nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong isigaw. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng ito. Gusto kong umiyak sa harap ng doktor. Gusto kong magpaliwanag kahit alam kong wala naman akong dapat na ipaliwanag. Pero hindi ako nakapagsalita. At kung ano ang hindi nasabi ng doktor, ako nang magtutuloy sa loob ko. Kung hindi ako nagtaksil kagabi, kung wala sana ako dun kay Sandra, kung nasa bahay lang sana ako, sana naisugod namin siya kaagad. Kung nasagot ko lang ang tawag ng asawa ko,
Sana nasamahan ko ang anak ko. Naupo si Bea sa tapat ng kama ni Lucas. Hinawakan ng maliit na braso ng anak namin. "Baby, nandito na si Daddy." Bulong niya kahit alam naming pareho na wala kaming maririnig na sagot mula sa anak namin. Ako naman ay hindi makalapit kaagad. Parang may pader sa pagitan namin ng anak ko. Pader na ako mismo ang gumawa. Lumapit si Bea sa akin ng dahan-dahan. "Leo," mahina niyang sabi. Hindi ko siya matignan. "Leo, sorry. Sorry, Han. Sorry." Pabulong kong sabi. "Hindi ko alam kung saan ka galing," sabi niya at dinig ko ang bigat ng bawat salita niya. "Hindi ko alam kung bakit hindi ka sumasagot kagabi. Pero..." Kinagat niya muna ang labi niya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata bago niya tinuloy ang kanyang sinasabi. "Ayoko munang pag-usapan yun ngayon." Nagangat ako ng tingin. Wala akong makitang galit sa kanyang mukha. Wala ring pait, kundi takot, Mama Mia. "At kung mag-aaway man tayo, ayoko sa harap ni Lucas," sabi niya. "Kailangan ka niya. Kailangan niya tayo." At doon ako tuluyang nabasag kasi narinig ko ang sigaw ng konsensya ko. "Yan ang babaeng niloko mo. Yan ang taong pinaniwala mong kumpleto kayo. Yan ang inunahan mong saktan bago ka pa niya nasaktan." Si Bea. Ang babaeng bumuo ng buhay ko. Ang babaeng hindi sumuko kahit ilang beses na akong nagkulang. Ang babaeng minahal ako ng sobra kahit hindi ko naman yun deserve. At si Lucas, ang batang naging pangarap ko. Ang batang nagbigay sa akin ng rason para mabuhay. Ang batang hinanap ako kagabi pero hindi ko sinagot. Hindi dahil may emergency ako. Hindi dahil nasa trabaho ako. Hindi dahil sa wala akong load, mahina ang signal o low-bat ako. Kundi dahil nasa bisig ako ng ibang babae. At doon unang pumasok sa utak ko ang salitang hindi ko pa kayang tanggapin noon. Masama akong tao. Masama akong ama. At masama akong asawa. Buong araw noon hindi ako umalis sa tabi ni Lucas. Tumawag na lang ako sa trabaho at umabsent. Wala akong tulog. Wala akong kinain. Wala akong narinig kundi ang beep ng mga makina, ang mahinang paghinga ng anak ko at ang pabulong na dasal ni Bea. Nang bandang 9:00 na ng gabi ay lumapit sa akin si Bea. "Magpahinga ka na muna. Ako na muna dito. Baka hindi ka makatagal." Umiling ako ng matigas. "Ayoko." "Leo, Bea, please. Hayaan mo lang ako manatili dito sa tabi ng anak natin," sabi ko. Tumingin siya sa akin. Malungkot. Para bang sinasabi ng mga mata niya na kaya ako nandito. Kaya ganito ang nararamdaman ko dahil guilty ako. Ako lang yata yun, Mama Mia, dahil wala namang lumalabas na salita sa bibig niya. At habang nakaupo ako sa gilid ng kama ay biglang kumirot ang bulsa ko. Nagbabibrate ang cellphone ko. At sa screen noon ay malinaw na malinaw ang pangalan ni Sandra. Lalong lumamig ang buo kong katawan. Parang dun palang nagsisimula ang tunay na kabayaran ng lahat ng pagkakamali ko. Maliliit lang ang tunog ng cellphone ko, pero sa tahimik na kwarto ng ICU, para itong kulog na sumabog mismo sa dibdib ko. Nakatitig ako sa screen. Sandra calling. Hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa lalamunan ko at pilit na pinipigilan ang paghinga ko. Sa loob ng 1 segundo, umikot ang mundo ko at bumalik ang lahat ng eksena kagabi. Ang paghawak niya sa kamay ko. Ang mga salitang kailangan kita. Ang mga halik na mali. Ang gabi na hindi ko dapat kinahulugan.
At ngayon eto siya. Tumatawag habang nasa ICU ang anak ko. Hinawakan ko ang cellphone ko ng mahigpit. Parang gusto ko itong durugin sa mga palad ko. O kaya naman ay ihagis. O kaya itapon sa sahig at tapakan hanggang sa hindi na siya makatawag ulit kahit kailan. Pero hindi ko magawa. Sa halip ay nagdikit ang hintuturo ko sa screen. Nag-aalangan man pero gumalaw pa rin ito. At nireject ko yung tawag niya. Napasara ang mga mata ko ng mariin. Para bang yun lang ang kaya kong gawin na may bahid ng tama. Nang iminulat ko ang mata ko ay naroon si Bea sa pinto ng ICU room. Nakatingin, tahimik, walang ekspresyon. Pero hindi ko kailangan ng salita para maintindihan ang tingin niya. May alam siya, Mama Mia. Alam niya. Hindi man niya alam ang buong detalye pero alam kong may kutob siyang hindi tama. Ang halos lahat ng ginagawa ko nitong mga huling araw. Hindi ko siya matingnan. Nahulog ang tingin ko sa sahig at nilagay ko ang phone ko sa bulsa ko. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Bumalik siya sa upuang katabi ni Lucas sa kabilang bahagi ng kama. At doon ako tuluyang kinain ng hiya. Lumipas ang 1 oras bago muling tumunog ang cellphone ko. Nag-vibrate. Hindi ko pinansin. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hindi ko pa rin sinasagot. Hanggang sa may dumating na mensahe. Mula kay Sandra. Leo, please. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tawagan mo ako. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ito ang oras. Hindi ito ang panahon. Hindi ako dapat naaapektuhan nito. Pero kilala ko si Sandra. May pagka-desperada siya minsan. At ang boses niya sa text, base lang sa pagkakabasa ko ay hindi pa nga akit. Hindi pa nga akit para bumalik ako. Kundi parang may pananakot. Parang may nangyari. At doon ako binalot ng 2 magkaibang apoy. Yung apoy ng pagnanais na protektahan si Lucas. At yung apoy na pakiramdam ko may responsibilidad ako kay Sandra. Responsibilidad na hindi ko naman dapat kinarga sa buhay ko dahil may pamilya na ako. Minura ko ang sarili ko, Mama Mia. Bakit ko nga ba hinayaang mangyari ang lahat? 10:00 na ng gabi, tahimik ang ICU. Si Lucas, wala pa ring pagbabago sa kondisyon niya. Si Bea naman ay nakatulog na sa silya. Pagod na pagod siya. Alam kong luhaan din siya dahil sa nangyari sa anak namin. Ako naman ay nakasiksik sa gilid ng sofa, hawak ang cellphone ko at nanginginig ang kamay ko. Nag-vibrate ulit ito. Si Sandra ulit. Ilang beses ko nang nireject ang tawag niya pero paulit-ulit din ang pagtawag niya sa akin. Parang hindi ito normal. Parang hindi ito basta drama, sabi ng utak ko. Ang alam ko, Mama Mia, may nangyari. At ako ang dahilan. Lumabas muna ako sandali sa kwarto, hindi para sagutin yung tawag niya agad, kundi para hindi marinig ni Bea ang anumang posibleng niyang marinig. Pagkatapos kong huminga ng malalim at siniguradong hindi nakasunod sa akin si Bea, ay tsaka ko pinindot yung answer. Pagka-connect pa lang, boses na agad ni Sandra ang bumungad sa akin. Leo, mahina, magulo. May pag-iyak pa sa boses niya. Leo, please, tulungan mo ko. Bakit? Anong nangyari? May dumating dito, garalgal niyang sabi. Yung dati kong pinagkakautangan, nalaman nilang may trabaho na ulit ako. Sinisingil nila ako ngayon, Leo. Natatakot ako. Parang nabingi ako. Ano? Bakit sila ngayon nagpunta? Gabing-gabi na. Nasaan ka ba? Nasa apartment. Nanginginig ang boses niya. Leo, hindi sila umaalis. Pinipilit nilang magbukas ako ng pinto. Sabi nila,
Sabi nila babalikan nila ako ng masama kapag hindi ko sila inasikaso ngayon. Napahawak ako sa dibdib ko, Mama Mia. Ganito si Sandra. Marami siyang pinagdaan ng utang dahil dati ay 2 trabaho sabay-sabay niyang ginagawa. Nagsabay pa ang mga problema ng pamilya niya. At ako naman, ginamit ko ang kahinaan niyang yun para sa sarili ko ring kahinaan. Ngayon bumabalik yun sa kanya. At oo, alam kong may kasalanan din ako. Leo, natataranta ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi niya. Napatigil ako. Hindi ko siya pwedeng puntahan. Hindi ako pwedeng umalis dito sa ospital. Higit sa lahat, hindi ito ang oras para piliin ko ulit yung mali. Pero may boses sa loob ko, Mama Mia. Kung hindi mo siya tutulungan ngayon, baka mapahamak siya. At kung mapahamak siya dahil sa'yo, doble na naman ang kasalanan mo. Hindi ako makahinga. Leo, please. Ayoko ditong mag-isa. Pakiusap ng boses niya. Napaiyak ako ng marahan pero hindi ko pinapahalatang umiiyak ako. 2 buhay ang humihilas sa magkabilang braso ko. 2 tao ang umaasa sa akin. 2 kasalanan ang sabay na kumakain sa kaluluwa ko. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding tanong na kailanman ay hindi ko pa naitanong sa aking sarili. Paano ka magiging mabuting tao kung parehong direksyon ng buhay mo ay dinikitan mo ng kasalanan? Hindi ko masagot ang tanong na yon. Hindi rin ako makapagdesisyon, Mama Mia. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Ang anak ko ba o ang babaeng nadamay ko sa pagkabobo ko? Hanggang sa marinig ko ulit ang boses ni Sandra sa kabilang linya. Leo, 3 silang lalaki. Leo, binubuksan na nila ang doorknob. Leo, please, pumunta ka dito. At sa puntong yon, alam kong kailangan ko na namang pumili. Isang desisyon na maaari pang makasira ng mas marami o isang desisyon na maaaring magsimulang magtama ng mali. Hindi ko alam kung alin ang tama noon, Mama Mia. Pero kailangan ko nang magdesisyon. Leo, binubuksan na nila ang pinto. Narinig ko ang malalakas na pagkatok sunod-sunod sa kabilang linya. Tapos may nagsisigawan na boses ng lalaki sa background. Hoy Sandra, buksan mo to! Alam naming nandyan ka sa loob! Nanindig ang balahibo ko. Hindi na ito simpleng paniningil lamang ng utang. Hindi na ito simpleng problema. Ito na yung klase ng panganib na kapag pinabayaan mo ay baka wala ka ng aabutang buhay. Leo, humahagulgol na si Sandra. Hindi ko sila kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Please, please, puntahan mo ko. Para akong pinipilipit sa loob. 2 boses ang naglalaban sa utak ko. Yung isang boses, nagsasabing puntahan mo siya. Nilagay mo siya sa sitwasyon na yun. Yung isang boses naman, manatili ka dito. Anak mo to. Nasa ICU. May pamilya kang sinisira. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Naramdaman kong unti-unti nang nanginginig ang kamay ko. Nakatingin ako sa malamig na kisame ng ospital habang umiikot ang utak ko. Sa loob ng ICU, dun ko narinig ang pinakamahinang hinga ni Lucas. Hinga na tila ba kumakatok sa puso ko. Paalala na siya dapat ang una. Pero sa kabilang linya, si Sandra naman ay umiiyak. Nagmamakaawa at naghihintay ng tulong ko. Leo, ayan na naman sila. Sinasabi nilang bibisitahin nila ulit ako pag hindi ko sila. Sabi niya at hindi ko na natapos yun dahil nakarinig na ako ng malakas na kalabog. May sigaw, may mura. Napamura ako noon sa loob-loob ko. Hindi na ako pwedeng hindi kumilos. Hindi na ito tungkol sa cheating. Hindi na ito tungkol sa kasiyahan. Hindi na ito tungkol sa pag-iwas sa paggawa ng mali. Ito ay tungkol na sa buhay ng isang tao. At sa totoo lang, hindi naman ako masamang tao.
Gumawa ako ng masasamang pagpili at desisyon noon, pero hindi ako masamang tao. At sa isang iglap, alam ko na ang dapat kong gawin. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ang mukha ko tapos sinagot ko siya sa kabilang linya. Sandali, Sandra. Papunta na ako. Narinig ko ang tili niya na para bang nagkaroon siya ng relief. Leo, please, bilisan mo. Pagkapindot ko ng end call ay parang bumigat ang buong katawan ko. Mara akong tinakpan ng tingga. Paano ko sasabihin to kay Bea? Paano kung gumising siya at wala ako? Paano kung may mangyari kay Lucas habang wala ako? Ngunit paano kung may masamang mangyari kay Sandra? Ngayon mismo sa mga oras na to. Si Lucas andito naman sa ospital. May mga doktor na pwedeng umalalay. Si Sandra mag-isa lang siya doon. Pinilit kong tumayo. Pinilit kong maging matatag kahit durog na ako sa loob. Pumasok ako ulit sa ICU. Lumapit ako kay Bea. Nakatulog siya ng nakasandal sa gilid ng kama. Namamaga ang mata sa pagod at luha. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Han, mahinang tawag ko. Hindi siya gumalaw. Hinawakan ko ang balikat niya ng marahan at bumulong. Pasensya ka na pero kailangan ko na munang umalis sandali. Hindi ko kayang sabihin ng totoo, Mama Mia. Hindi ngayon. Hindi dito. At hindi habang nasa ICU ang anak namin. Babalik ako kaagad. Dagdag ko kahit hindi ako sigurado kung totoo ba. Tumingin ako kay Lucas. Maputla, tahimik. Daddy will be back, anak. Sabi ko sa mahinang boses. Tatapusin ko na muna ang isang gulo na ako mismo ang nagpasimula. Paglingon ko sa pinto ay humugot ako ng huling lakas at lumabas ako. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko pero sa sandaling yun ang tanging alam kong dapat gawin. Pagkalabas ko ng ospital ay halos tumakbo ako palabas, Mama Mia. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi pero parang apoy ang bawat paghinga ko. Habang nakasakay ako ng taxi ay pinagmamasdan ko ang mga dumadaan na ilaw ng syudad. May mga batang tumatawa sa bangketa, may mga magkaibigang nagtatalo, may magkasintahang magkahawak kamay. Boss, saan tayo? Tanong ng taxi driver sa akin. Napakurap ako at natigil ako sa pagmumuni-muni. Tapos mahina akong nagsalita. Sa Mandaluyong, boss. At sinabi ko yung street. Habang papalapit ako sa destinasyon ay unti-unting tumitipo ng takot sa tiyan ko. Hindi ko alam kung ano ang madadatnan ko, Mama Mia. Pero isang bagay ang malinaw. Eto na ang gabing haharapin ko ang sarili kong kasalanan. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako magdadahilan. Pagdating ko sa apartment ni Sandra, alam kong 2 pinto ang bubuksan ko. Isang pinto ng panganib at isang pinto ng pag-amin sa sarili kong impyerno. Kung alin ang mauuna ay hindi ko pa alam. Pero narito na ako. Papunta sa lugar kung saan baka dun ko sisimulang bayaran ng buo ang kasalanan kong matagal ko nang tinatakasan. Pagbaba ko ng taxi dun sa street, ay ramdam ko agad ang bigat ng gabi. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin na para bang may nakaambang mangyayaring masama. Nasa dulo ng kalsada ang apartment ni Sandra. Maliwanag ang ilaw sa hallway pero ang pinto niya ay bahagyang nakabukas. Hindi magandang senyales yun. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahan ko itong itinulak. At pagpasok ko, boom! Isang kamay ang sumampal sa bukang liwayway ng pinto sabay ang malakas na sigaw. Minura ako. Tanginay ko pala yung lalaking yun. 2 lalaking malalaki ang katawan. Mga braso nilang may tattoo, amoy alak, amoy galit, amoy panganib. At sa pagitan nila, si Sandra.
Basang-basa na ng luha ang mga mata. Magulo ang buhok. Nanginginig. Nakapikit na para bang wala ng pag-asang nakikita. Nung nakita niya ako, "Thank God," sabi niya, na halos mahulog sa kinatatayuan niya. Pero isa sa mga lalaki ang humarang sa kanya at tinulak siya pabalik ng sofa. Sa galit ko hindi na ako nag-isip. Pumasok ako at sinara ko ang pinto. At sa unang pagkakataon, hinarap ko ang gulong, ako mismo ang nagbukas. "Pare," sabi ng lalaki na may shaved head. "Ikaw ba si Leo?" Hindi ako umiwas, Mama Mia. "Oo." Ngumisi siya ng malupit. "Ayaw mo kaming bayaran ha? Pero may pera ka para makapag-boy toy dito," sabi niya kay Sandra. "Kasalanan ko yan," sagot ko. "Walang kasalanan si Sandra. Ako ang haharap sa inyo." Nagtawanan sila. Yung tawa na para bang hindi tawa kundi paghahanda sa isang malaking dahas. "Talaga ba?" Lumapit sa akin ang isang lalaki, hawak ang sinturon na parang latigo. "Alam mo naman ang usapan dito sa mundo namin, di ba?" Hindi ako sumagot. Kung sino ang nagpasok sa problema, siya ang bubunga. At doon ko naramdaman ang unang suntok, diretso sa pangako. Gumuho ang tuhod ko at umikot ang paningin ko. Pero hindi naman ako bumagsak, Mama Mia. Hindi ako pwedeng bumagsak dahil kahit durog na durog ang puso ko sa ICU, kahit basag ang buhay ko sa mga kasalanan ko, si Sandra ay isang taong nasira din dahil sa akin. At hindi ko kayang makita siyang masira pa ulit. Nang umatake sila ulit ay hinawakan ko ang kamao ng isa at sinuntok ko siya pabalik. Isang beses, dalawa, tatlo. Nagdilim ang paligid sa gulo at ingay. May nabasag na bote. May nabalibag na upuan. May dugo sa sahig. At hindi ko alam kung kanino yon. Basta ang alam ko, lumaban ako hindi bilang isang lalaking basagulero. Hindi bilang makasalanang asawa. Hindi bilang takasang ama. Kundi bilang taong may kahit konting natitira pa ring dangal. Nang magsawa sila ay binagsak ng leader ang sinturon sa sahig at tumawa. "Malas mo, gago. Hindi pa dito nagtatapos yan. Babalikan ka namin." At doon wala nang babae. Tumingin siya kay Sandra. "O siya, sige na." Utos niya sa kanyang mga tauhan. "Umalis na tayo." At pag-alis nila ay naiwan kami sa gulo, sa amoy ng dugo, sa katahimikang mas masakit pa kesa sa suntok. Pumatak sa sahig ang dugo mula sa kilay ko habang si Sandra ay bumagsak din sa sahig at humahagulgol. Nilapitan ko siya. Hinawakan ang balikat niya at dahan-dahan siyang yumakap. "Leo, sorry. Sobrang sorry." "Hindi," sagot ko kahit hirap akong huminga. "Ako ang dapat mag-sorry." At nung binitawan niya ako ay nag-angat siya ng tingin. Naroon ang tanong na kinatatakutan ko. "Leo, balik ka pa ba doon? Sa pamilya mo?" Sa tanong na yon ay tila sinasagasaan na ko, Mama Mia. "Oo," sagot ko agad. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko pero totoo bawat salita. Kailangan nila ako. Pamilya ko sila. Asawa ko. At yung anak ko nasa ospital ngayon at nasa bingit ng kamatayan ng buhay. Tumango si Sandra. Humihikbi pero naiintindihan ako. "Hindi mo na ako kailangang balikan," mahina niyang sabi. Pero hindi ko kaya, Mama Mia. Pinunasan ko ang luha niya. Bahagya siyang ngumiti kahit durog ang loob niya. "Sandra, babayaran ko ang utang mo," sagot ko. Kahit pa ibigay ko lahat ng natitira ko sa sarili ko." "Leo, hindi mo na kailangan, Sandra. Kailangan dahil kasalanan ko. Kailangan dahil responsibilidad ko. Kailangan dahil hindi ako halimaw. Isa akong tao."
At dahan-dahan akong tumayo, hawak ang pintuan at nagpaalam. Magpahinga ka na, hindi ka nagagalawin ng mga yon. Hindi habang nabubuhay pa ako. Paglabas ko ng apartment ay nagsimula noong bumagsak ang ulan. Parang binubura nito ang dugo sa mukha ko. Ang baho ng gulo at ang bigat ng gabing yon. Pero hindi nito mabura ang totoo. Hindi pa tapos ang bangungot. Pagbalik ko sa ospital, alam kong haharap ako sa kabilang impyerno. Hindi ko alam kung makikita ko pa bang humihinga si Lucas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Bea kung magtatanong siya kung saan ako galing. At hindi ko alam kung kaya ko pang maging ama o asawa o kahit tao man lang. Pagdating ko sa ospital, basang-basa ako ng ulan at may dugo pa sa kilay ko. Hindi ko alam kung mas mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa takot o dahil sa pagod o dahil sa bigat ng konsensya. Pagbukas ko ng pinto ng ICU room ay nakita ko agad si Bea. Nakaupo. Gising na siya at nakadikit ang palad sa paa ni Lucas. Pero nung makita niya ako ay nanlaki ang mga mata niya. Leo, anong nangyari sa'yo? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano yun sasagutin ng hindi nagsisinungaling at hindi niya malalaman ang buong kahihiyan ko. May nagkaproblema lang sa labas. Mahina akong sagot. Pero ayos lang ako. Hindi ka mukhang ayos. May dugo ka, Leo. Sabi niya. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, na para bang natatakot siyang madurog ako kapag hinawakan niya ako. Kumalma ka, nandito na ako, sabi ko. At dun siya huminga ng malalim at tumango. Si Lucas, hindi pa gumigising. Pero stable na raw siya ngayon, sabi ng doktor. Parang may sumabog na hangin sa dibdib ko. Para akong binigyan ng isa pang pagkakataon para huminga. Nilapitan ko ang anak ko, Mama Mia. Hinawakan ko ang maliliit niyang kamay at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, ay nagsalita ako ng tapat sa sarili ko. Anak, Daddy's here. Hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. Hindi ko alam kung naririnig niya pero gusto kong maniwala na oo. Habang nakayuko ako sa kamay niya ay naramdaman ko ang palad ni Bea sa likod ko. Leo, kailangan nating mag-usap. Nang lumabas kami sa kwarto ay parehong basag ang itsura namin. Si Bea, tila pagod at tila natatakot. Ako naman ay wasak at basa sa ulan. Leo, sabihin mo sa akin ang totoo. Kagabi, saan ka ba talaga nang galing? Tanong niya. Hindi ko siya matignan ng mabuti. Huminga ako ng malalim, walang halong kasinungalingan. Walang pagtakbo. Bea, may ibang babae ako. Sumikip ang mundo ko habang sinasabi ko yon. Parang may sumabog na bomba sa hallway. Parang nawala ang kulay ng paligid. Natigilan siya. Tumigas ang kanyang muka at ang kanyang panga. Matagal na ba? Tanong niya sa boses na nanginginig. Hindi matagal. Hindi pa rin naman malalim. Mali lang. Utang. Gulo. Mali ako. Napatingin siya sa sahig. Pero bakit, Leo? Tanong niya. Paus na noon ang boses niya. Hindi ba ako sapat? Hindi ba sapat si Lucas? Hindi ba sapat ang pamilya natin? Umagos ang luha sa mga mata ko. Bea, wala kang pagkukulang. Ikaw ang pinakamabuting tao sa buhay ko. Ako itong kalawang. Ako ang sumira. Ako ang lumihis ng landas. Nagpupumiglas ang dibdib niya habang umiiyak. Bakit mo nagawa, Leo? Bakit mo ako sinaktan sa panahon na halos mamatay na ang anak natin? Hindi ako nakasagot. Kasi ang sagot ay minsan dahil masama lang akong tao. At yun ang katotohanan na hindi ko kayang ipagtanggol.
Hindi kita iiwanan, Leo, kung yun ang iniisip mo. Pero hindi kita mapapatawad sa ngayon. Kailangan ka ni Lucas. Pero hindi pa rin ako handa para sa'yo. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa loob ng kwarto. At doon ako naiwang nag-iisa sa hallway. Umiiyak na parang bata habang hawak ang mukha kong basag. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, ang gusto ko lang gawin noon ay magbago. Kinabukasan, mahigit 3 p.m. habang nakatulog ako sa upuan na nasa tabi ng bed ni Lucas. Tapos bigla kong narinig, "Daddy?" Nag-angat ako ng tingin. Si Lucas. Gising. Nakadikit ang maliit niyang mata sa akin at nakatingin. "Daddy, you're here." Nahulog ang luha ko ng walang babala. "I'm here, anak. Sorry. Sorry kung hindi ako agad nakarating. Sorry sa lahat." Humawak siya sa kamay ko. "It's okay, Daddy." At dun ko naramdaman ang bigat ng kapatawarang hindi ko deserve. Pero tinatanggap ko. Makalipas ang 3 araw ay nailabas si Lucas sa ICU. Mahina pa rin siya pero nakangiti na. Kumakain na rin. Pero habang gumaganda ang lagay niya ay unti-unti namang lumalamig si Bea. Hindi niya ako sinisigawan, hindi niya ako tinutulak, hindi niya ako inaaway. Pero ang mas masakit, Mama Mia, ay parang hindi niya rin ako nakikita. At tanggap ko yun. "Bea," sabi ko minsan habang kumakain kami, "Wag kang magmadali. Nandito lang ako. Maghihintay ako sa kapatawaran mo kahit gaano pa man yun katagal." Hindi siya tumingin pero sumagot siya, "Sige, tingnan natin." Isang gabi, habang binabantayan ko si Lucas ay may natanggap pa kong text. Minura ako sa text na yun at ang sabi nito ay hindi pa tapos. Alam ko ang nag-text noon ay yung leader na umatake sa amin, yung pinagkakautangan ni Sandra. Yung nagsabing babalik sila kapag ako na lang mag-isa. Humigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Ayokong madamay si Sandra, lalong ayokong madamay ang mag-ina kong si Bea at Lucas. At sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang gulo, Mama Mia, alam kong kailangan kong harapin ito. Kinatagpo ko sila sa isang lumang bodega. Oo, delikado. Oo, tanga ako. Pero kung hindi ko haharapin ang nakaraan, ay walang mangyayaring pagbabago sa buhay ko. Pagpasok ko ay nandun sila, yung leader at 3 pang tauhan. "Tumingin ka, sino to?" sabi niya. "Nabalik pa o baka naman gusto mo nang mamatay?" Tiningnan ko siya ng sa mata. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Nandito ako para ayusin to. Tumawa sila. Malakas at mapanlait. "Paano mo aayusin to? May pera ka ba?" "Wala. Pero may trabaho ako at babayaran ko lahat. Kahit 1 taon, kahit 2 taon. Tatayo ako ng diretso sa trabaho. Hindi na ako tatakas pa." Natigil ang tawa ng leader. "Kaya mo bang panindigan yan?" "Kaya ko," sagot ko. Hindi siya ngumiti, pero nakita kong may respeto ang mga mata niya. "Maganda yan. Kasi kung tatakbo ka." Tumigil siya sa pagsasalita at lumapit siya at mariin na kong tiningnan. "Uubusin ko ang pamilya mo." Lumapit ako at hindi umiwas. Hindi ako tatakbo. Nagkatinginan kaming dalawa. Mahaba, mabigat, pero sa huli ay binaba niya ang balikat niya. "Sige, simula ngayon, buwan-buwan kitang sisingilin. Basta may maibigay ka sa akin. Hindi kita guguluhin." Tumango ako. "At kapag pumalya ka, hindi ako papalya," sabi ko. At dun nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko, Mama Mia. Lumipas ang mga linggo, si Lucas ay unti-unting lumalakas.
Si Bea naman nakikita kong lumalambot ulit ang tingin sa akin. Ako ay nag-apply din ng iba pang pagkakakitaan at nag-overtime sa trabaho kapag meron akong oras. At bawat araw tinutupad ko ang pangako kung hindi ko nasisirain ang buhay ko na muntik nang mawala sa akin. Isang gabi habang pinapatulog ko si Lucas ay lumapit sa akin ang asawa ko. Leo, pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako. Hinihintay ang hatol sa akin. Umupo siya sa tabi ko sa may sala. Tumingin sa sahig at huminga ng malalim. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Pero nakita ko rin kung paano ka nagbago. And I realized, ayokong mawala ang pamilyang to. Hindi pa tapos ang tampo at galit sa puso ko, pero ayoko ring sumuko. Handa akong magsimula tayo ulit. Sabi niya, Bea, magsisimula ulit ako kahit 1,000 beses pa. At doon na iniyakap ko siya. Hindi magiging madali, Leo. Hindi ko alam kung magiging madali ba para sa akin. Napakitunguhan ka gaya ng dati pero pipilitin ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, iniyakap ko siya. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong nabayaran ng utang. Unti-unting nawala ang takot sa likod ko. Unti-unting lumalambot din ang puso sa akin ng asawa ko. At si Sandra, umalis na siya ng Maynila. Nagbagong buhay siya sa Bicol. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ko. Sabi niya, ayusin ko na raw ang pamilya ko. Humihingi rin siya ng tawad sa akin sa pagsira raw niya sa samahan namin ng asawa ko. Sabi niya, hihingi ko rin daw siya ng tawad kay Bea. Ngayon, Mama Mia, 4 na taon na po mula nung muntikan nang mamatay ang anak ko. Habang pinapanood ko si Lucas na tumatakbo sa playground, ako ay nakaupo sa bench kasama si Bea. Hinawakan ko ang kamay niya. Leo, alam mo, hindi ko alam kung magiging ganito kasaya ang anak natin kung hindi nangyari ang mga bagay na yon. Ha? Oo, nagkasala ka sa akin. Pero dahil dun nakita kita bilang tao. May mali, nagkakamali, pero handang magbago at tumayo. Nagbago ka, sabi niya. At dahil doon, yun ang dahilan kung bakit minahal kita ulit. Sa loob-loob ko, Mama Mia, alam ko, kung hindi nga ako bumagsak ng todo noon, hindi rin ako matututong lumakad ng maayos ngayon. Kung hindi ako nagtaksil, hindi ko pa makikita ang kabuuang halaga ng pamilya ko. Kung hindi ko hinarap ang gulo, hindi ko rin mararanasan ang katahimikang ito. Ang kasalanan ko ang muntik sumira sa buhay namin. Pero yun din ang dahilan kung bakit ako nagising. Yun ang naging paraan para magbago ako at para mas maging maayos ang pamilya namin ni Bea. At ngayon habang pinapanood ko ang anak kong masaya at ang asawa kong nakahawak sa kamay ko, alam ko sa wakas, hindi na ako ang lalaking nagtago sa dilim. Ako na ang lalaking handang tumayo sa liwanag. At hindi ko hahayaang bumalik pa ang anino kahit kailanman. Maraming salamat, Mama Mia. Ang hiling ko lamang, sana lahat ng nagkakamali ay nagkakaroon ng pagkakataong magbago. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Leonardo. Leonardo da Vinci? Leonardo DiCaprio? Ganun. Anyway, sana all may second chance, 'di ba? Sana all napapatawad. Sa lahat ng mga nagkamali at pinatawad, naway hindi niyo po sayangin ang second chance na binigay sa inyo. Nakita niyo yung rant ni Ellen Adarna, yung pati niya? Grabe naman pala, no? Kung maniniwala tayo agad dun sa sinabi ni Ellen, walang version ni Derek. Grabe. 9 days? 9 days lang, tapos nagloko ulit? Grabe naman.
Anyways, dito natin makikita na tayo girls or boys na pinagtaksilan ng ating mga mahal sa buhay, lagi nating iisipin na wala talaga sa atin ang mali. Tingnan mo nga si Ellen, ang ganda, ang yaman, almost perfect, 'di ba? Pero pinagtaksilan pa rin. So, wala talaga yun sa ganda. And mostly, ang mga pinagtataksilan, mga magaganda. Ang mga ginamit sa pagtataksil, mga ewan ko na lang ang mukha. Charot. Anyways, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito, Sir Leonardo. Kung kayo man po ay na-inspire sa kwento ni Sir Leonardo, isend nyo lang po ang inyong mga komentaryo dyan sa baba, or di kaya naman, ang pinakamabisa, i-like at i-share nyo itong video na to. At syempre, bago tayo magpaalam, hello muna ako sa ating mga suki na mga subscribers, na mga listeners. Hello sa inyo. Hi po, lalong-lalo na sa ating mga members. Meron tayong pinakabagong member. Hello ako kay Skybench. Ayon, kay K2G Mini Sound, maraming salamat. Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, kay Gimaras Girl, kay Easy Gale, Mila Raduban, at Freaky. Unti-unti ay dumadami ang ating members. Pero kung hindi nyo pa kayang magpa-member ngayon, hindi naman po ito sa pilitan. Ako po talaga ay tuwang-tuwa na itong puso ko sa pag-subscribe nyo pa lang at lagi nyo palang panonood dito sa ating channel at hindi pagsiskip ng ads. Grabe na po talaga ang pasasalamat ko dyan. Hello ako kay Jeneline Dano, maraming salamat. Ayun, hello din ako kay Grace Sarmiento. Spot Spark, ayun, maraming salamat. Jennifer Lingasa, thank you very much. Cutie Hot Mom, maraming salamat sa iyo. Julieta Estralobio, salamat sa panonood at syempre pakikinig sa atin. Sa mga meron pong kwento dyan ng kanilang sariling buhay na gustong i-share sa atin, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. For business purposes, pwede din po kayo dyan mag-email, okay? Wag lang yung scam business, okay? Anyways, maraming thank you sa inyong lahat. Mwah, mwah, mwah. I love you all so much. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Kung wala na po kayong video na nakikita ngayon, ibig sabihin, nahanap ko na ang defective na battery. Kung hindi pa, kung meron pang video, ay, hindi ko pa nahahanap. Maraming thank you sa inyong lahat. Bye-bye! Ingat palagi. Love you. Mwah.